about the resurrection's message. Para po doon sa wala nung Sunday, at wala pa rin po ngayon. Para po sa nandito, purihin ng Panginoon, nandito po ngayon. So, ganun po ba kahalaga ang resurrection? Sabi po ni Paul, that I may know the power of resurrection. So, the resurrection is really a power. Okay? A demonstration of power. Then po yung resurrection. Philippians chapter 3 verse 10 please. That I may know Him and the power of His resurrection. Believers of resurrection must understand and experience the power of it. So ang goal po namin, ako bilang pastor ay maranasan ko personal yan. At ma-share sa iba paano ba talaga mararanasan ang kapangyarihan ng resurrection. Ano po ba yung kapangyarihan ng resurrection? Atin pong pinag-aralan last time. Nagbigay po ako ng 2 puntos lang. Okay? Pero yung pong pangalawang puntos, mayroong 4 na bagay. Nagsimula po ako sa tanong na, kanino baga tayo ni-redeem? Saan baga nagbayad si Jesus ng dugo? Kanino siya nagbayad ng dugo? Kay God? We violated His holiness? We are guilty of the law? And we belong to Satan. So niredeem po niya tayo sa 3 yon. Para ang Diyos mawala ang poot, ang batas hindi na maghabol, at sa Satanas, i-release ka niya. Yun po yung ibig sabihin ng redemption. Hindi ka nahahabulin ng batas para parusahan. Ako mo, Diego, dahil nabuhay na maguli si Jesus, yun ang resibo, ang katibayan na ikaw ay tinubos niya na. Hindi ka na pwedeng habulin ng batas para ikaw ay dalahin sa impyerno. Yun ang ibig sabihin ng resurrection. At pagkatapos, ang Diyos naman ay napacify na. Kasi ang kanyang kabanalan na ating na-violate, nagkaroon na tayo ng handog, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At si Satanas naman, i-release ka niya. Wala na siyang hold sa'yo kasi wala ka ng sin. Ang hawak ni Satanas sa'yo ay sin. Since wala ka ng sin, bayad ng sin, Satan will just let you go. You don't belong to me anymore. You are redeemed. Amen? Kaya ang ganda po ng message ng the blood of the Lamb. The blood of the Lamb. You saved my life. Amen to? Hindi ka na pwedeng habulin ng Satanas. Pwede kang habulin ng Bombay. Pero si Satanas, hindi na pwedeng umabol sa'yo. Dahil wala ka ng utang sa batas. Sa Bombay lang. Maliwanag po ba? So hindi po tayo tinubos ng Panginoon, ng Panginoon sa Kristo, mula sa Diyos, mula sa kasalanan, mula kay Satanas, para matubos lang at pagkatapos, nana. So magkasama po ang redemption at yun, in the waves, restoration. Pag sinabing restoration, hindi po renovation. Restoration, ibinalik sa dati. Ano ka ba dati? Ibinalik ka sa dati. Kaya pag nagsangla tayo ng alahas, at kinuha mo na, at hindi yung dating sinangla mo, hindi mo dapat tanggapin. Dapat may description siya, ano bang sinangla mo, kung ginto yan, ilang gramo, pag kinuha mo mababa ng gramo, ba hindi na yun, bawas na, hindi siya ma-restore. Okay? So pagtunan natin ang pansin, Warren, ano yung ni-restore? Ano ka ba dati? Kung hindi mo alam kung ano ka dati, hindi mo alam kung ano ka ngayon kasi ni-restore ka eh. Ha? So dapat alam mo, ano ba talaga tayo? Saan ba talaga tayo galing? Ano ba talaga tayo? Kasi yun ang kanyang dahilan kaya tayo nalitim para ibalik sa tunay na ikaw. Amen?
Ibalik sa tunay na ikaw. Kung diamante kang nakasangla, natabunan ka ng mga pangit na mga bagay sa pagiging diamante mo, nung tinubos ka niya, ibabalik ka sa dati, makinang na diamante. Kasi tinubos ka na. Okay. Here's the wisdom I would like to share with you. Pag-usapan po natin number 1, ang restoration. 3 letter P, i-revise ko po. Number 1, we are restored to original position. Pangalawa, we are restored to original personality or identity. Pangatlo, provision has been restored. Pang-apat, the plan, program, or purpose is restored. So i-focus po natin ang ating mga isip sa mga bagay na 4 na ito, at ito po may kinalaman sa totality ng buhay natin. Amen? Okay, so number 1, position tayo. Sa 2 Corinthians 4:4, this is the focus. 2 Corinthians 4:4, the power of resurrection. Okay, ang sabi dito, in whom the God of this world, sino nga po yung God of this world? Small letter G. Bakit tinawag si Satan na God of this world? Sino ang nag-designate sa kanya niyan? Saan kinuha ni Apostol Pablo na si Satan ay God of this world? Palagay niyo. Saan kinuha ni Pablo? Bakit siya binigyan ng designation as the God of this world? Palagay niyo. Palagay mo ka. Bakit tinawag si Satanas na Diyos ng sanglibutan? Small letter G. Okay, paliwanag ko na. Kaya ako kayo tinatanong para maging ready kayo sa sagot. Okay. Siya tinawag na God of this world, may nag-designate sa kanya at meron siyang pinagkunan. Siya mismo. Yan ang kanyang title at yan ang kanyang buhay dito sa mundo. Siya ang Diyos ng sanglibutan. Ibig sabihin ng Diyos, governance. Siya ang nag-govern. Siya ang may authority sa sanglibutan. Okay? God is the governance. Authority. Kanya? Saan niya galing yung kanyang authority na nagkaroon siya ng governing power sa sanglibutan? Okay, ganito yun. Ang binigyan ng governance na mag-dominate ng mundo, unang-una ay si Adan. Siya ang unang-unang small letter G-O-D, God of the world. Genesis 1:28, tingnan po natin. Babalikan natin yan mamaya. So alam po natin, ang ginagawa ni Satanas, binablind niya ang mga tao. Ang sabi po dito sa Genesis 1:28, and the God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion. Be the God of the world. Okay? Be the governor of the fish of the sea. Be the governor of the sea. Be the governor of the air. And be the governor of the earth. So be the governor. Be the God of the world. Who made him God? Adam. Who made Adam God? Who gave him the power? God. You cannot be God if that is not given by another God. The godness of God is extended to Adam and he became a God of the world, small letter G. Nawa ba? Kaya nung magkasala ang tao, doon ipinasa niya kay Satanas ang governance ng mundo. That's why, from God the Father, extended the godness, the deity,
small letter G, to Adam, and Adam transferred the dominance and the power and the authority to Satan. That is why he is called the God of the world. Klaro po ba kung saan galing, Diego? Naintindihan niyo? It was legally acquired. Hindi po yung make-believe lamang ni Satan, ako na ngayon ng Diyos ang sanglibutan. No. It was legal. Amen! Now, when Christ rose from the dead, the power of resurrection is that He redeemed us from the bondage of Satan and brought us to our original position as what? As what? We are the gods of the world now. Small letter G. We are God's extension of His power and authority. The position is restored. Seated with Christ on the throne. Ang problema lang, masyadong mataas na kaisipan. Papuntang kultik. We are one with Jesus Christ. We are co-ruler of Christ. We are here on earth to reign and to rule with Christ. That is the original you and me. Naintindihan nyo? Amen? Kilala nyo na ba kung sino kayo ngayon? Anong position mo? Binalik tayo ng Diyos sa dati nating katatayuan, panahon ng Garden of Eden. Be fruitful and multiply. Procreate, being God of the world. Procreate, damihan ang glory ko sa mundo. Rule the earth, subdue the earth, replenish the earth, extend your glory, extend my glory to the whole earth. Yan ang sabi ni God kay Adam in Genesis chapter 1 verse 28. Parang, ang hirap sabihin, no? I am God. I am God, small letter G. Hello? Kaya niyo sabihin sinasabi ko? Ang Diyos at ikaw ay isa. We are one with Jesus Christ. We are back to glory. Position is restored. It means authority, governance. The word church is an assembly to rule. That's why Christians are supposed to rule the world. Hindi lang natin pinaniniwalaan yun. At ang nakakalungkot, I was trapped in an idea na sa church ka lang. No. May pakialam tayo sa mundong ating ginagalawan because the world is given to us by God to rule. Hello? May pakialam tayo sa sanglibutan. Katulad ng ginawa ni Ninang Babes, may pakialam siya sa gobyerno nung siya'y tumayo at nagsalita. Hindi magaganap marahil ang kanyang ipinaglaban kung hindi siya tumayo. So panahon na po para tayo tumayo at ipaglaban ang nararapat natin ipaglaban. So, we are now in the position of authority, far above principality and power and might and dominion, not only in this world but also in that which is to come. That's why we are here, back to glory, back to the original position, okay, according to how God created us before the world began. Napaprocess niyo po ba yung sinasabi ko? Akin pong inulit-ulit, no? Baka lang po sakaling, kasi nung nasa klase ako noon, sabi ng teacher ko, Noel, alam ko, nakukuha mo yung paliwanag ko, pero alang-alang sa mga classmates mo, uulitin ko. Yun po yung teacher ko, madalas po sabihin yun. Ang subject namin ay biology, then chemistry. Chemistry, third year. Noel, ako na mo, naintindihan mo na sinasabi ko, uulitin ko. Ang ating original na position, back to Garden of Eden, is now restored. Kaya pag nananalangin ako, Lord, I thank you, I am back to my dominion. I have dominion over the fowls of the air. I have dominion over the air. The east wind, Mars. I have dominion over the marine kingdom, the water. I
and have dominion over the earth. This, all of God's creation are backing me up to fulfill the plan. Okay, so balik tayo sa plan mamaya ha. So nililiwanag ko lamang, gusto ko liwanagin sa inyo, you are a man of authority. You are back to your original position. Yung pinipiliwanag ko last time. We are seated with Christ on the throne to rule with Him. Not only in heaven, here on earth. Here on earth. Okay? Gusto ng Lord, mag-reign siya with us here on earth. Okay? Okay. Yung kanyang tinubos, hindi lamang ating posisyon, kundi ang ating identity, which is personality. Anong kanyang binayaran? Anong kanyang tinubos? Binalik tayo sa posisyon at binalik tayo sa ating identity or personality, letter B. Okay, Romans 5:17. Tingnan po natin. Ano po ba yung kanyang ibinalik sa atin? Binalik niya sa atin ang ating katuwiran o righteousness. Kaya ang ating pong identity, tayo po ay mga banal. It's about God's character. Our identity is we are holy, we are humble, we are loving, we are merciful. Lahat ng karakter ng Panginoon ibinalik sa atin, dapat makita. Dominion and power, nire-recognize ng mga demonyo. Kasi wala nang kapangyarihan si Satanas. Natural, ang mga demonyong kampo ni Satanas, takot sa atin kung tutuusin. Kaya pag nag-utos ka sa demonyo, sumusunod. Nakuha niyo po yun. Pero pag takot ka sa demonyo, tatakutin ka talaga niya. Tuwan-tuwa siya kasi hindi mo alam. Pero kung alam mong ikaw ay nasa position of power, you are seated with Christ on the throne, at ginagamit po in the mighty name of Jesus, lumayas ka sa taong niya. Okay? Yung tao, pwedeng iwanan ng demonyo yon kasi nandyan ka. Pero yung gusto ng tao, pwede niya pabalikin, depende kung gusto niya. Kaya meron mga demonyo na balik kasi yung tao, wini-welcome niya ulit. Lahat ng bagay na pwedeng gawin ng Satanas sa'yo, dahil gusto mo lang. Pinapahintunutan mo lang. Pero pwede mong i-resist. Kaya sabi sa Bible, resist the devil, and the devil will flee from you. But if you will welcome the devil into your house, kaya maingat kayo mga dalaga, huwag mag-aasawa ng hindi Kristiyano, you are welcoming the devil into your home. Kasi anak ng demonyo yung inyong napang-asawa, anak ni Satanas yun. Ganun kaseryoso yun, iha. Kaya pag may maniligaw na unbeliever, di ba? Kausapin mo muna, pastor ko, tatay ko. Ano na Risa, maliwanag ba? Huwag mag-aasawa ng unbeliever or undelivered. Ano, John? Okay. Don't welcome them. They will pester you. They will pest you. Okay. Nakakatawa po, nirestore niya ang ating character. Okay. Ang ating identity. Okay, may I have your eyes on me? Everyone, please. The back. Pag tinanong ka kung sino ka, anong sasabihin mo? Ako po si Warren. Ako po ay ganito. Ako po ay nagkasakit sa ulo. Naoperahan po ako. Ako po ay ganito. Madami kang sasabihin. Tama, walang problema doon. Kasi yun ang iyong pagkakilala sa sarili mo. Ako po ay mahiyain. Ako po ay hindi nakapagtapos. Ako po ay nakatira sa GMA. Madami kang sasabihin. Yan po ay identity mo sa lupa. Pero ang tunay na identity mo, binalik na ng Panginoon sa iyo sa pamamagitan sa pagkabuhay ni Kristo. You are with God, one with God. Your identity is God, not your past, not your experiences. You are not to define yourself. Ako nagka-problema, may sakit ako sa ulo. Ako nagka-problema kasi mahirap kami. Ako ganito kasi pobre kami, wala akong nagawa, wala akong natapos. That is not your identity, that is Satan's lie. Your identity is not your past. Your identity is who Jesus is, that is who you are. Oo, Warren? 4 rulers with Christ. Okay? So, dalawa pang binanggit ko, no? We are restored to our original position, having dominion over the fowls of the air, the fish of the sea, and over every living thing that creepeth on the planet Earth. Kaya takot ang demonyo sa'yo pag nakita ka niya. Kung alam mo, gusto ni Satan
Satan, huwag malaman itong pinipreach ko sa'yo. Gusto ni Satan, blanco ka rito. Para manatili kang alipin pa rin niya. Ye shall know the truth, and the truth will make you reign. Amen? Okay, pangatlo po, na ibinalik niya sa atin. Balikan po natin. Yung po munang sa kabanalan. Gusto ko makita po nyo ganito yung kabanalan. O, tingnan po natin muna. Hebrews chapter 2, verse 11. Hebrews 2:11. Simulan po natin. Nakita po natin, Romans 5:17. We receive the gift of righteousness, di ba? So, ang sabi po sa verse 2:11, for both he that sanctifieth. Sino po yung he that sanctifieth? Sino po yung nagsasanctify? God. And they who are sanctified are all of one. Sino po yung nagsasanctify? Si God. Si Jesus Christ. Siya po yung nagsasanctify sa atin. Sino po yung sinanctify? Tayo. At ang sabi doon, tayo at si Jesus ay iisa. And then, ang sabi po doon, for which cause he is not ashamed to call them brethren. Imagine, kapatid tayo ni Jesus. Why? Dahil tayo, before the world began, we were created by God Himself who were one with God as the only begotten Son of the Father. Kaya iisa po sila. Kaya pwede po natin sabihin ng Ama at tayo ay iisa. Small letter G, God. Nakuha niyo po yung point? Okay, verse. Romans 10:10. Hebrews 10:10. May Tagalog ba na? Hebrews 10:10. Yan, wow. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinagpaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. So gusto ko lang pong i-establish na tayo po ay mga ano tayo? Banal. Mga banal na tayo. Tayo po ay magtapos sa panalangin at hanggang dito na po lang ang ating preaching. Joke lang po. Okay. So tayo po ay banal. Grabe, parang ang yabang sabihin, banal ako. Pag narinig ka ng ibang mga mga hibang. Small letter G, God daw sila. God din daw sila, tapos banal pa. Ano tayo mga hibang? Ano tayo mga hangal? Kung hindi totoo to, hangal talaga tayo. Tama? Tama o may tama? Grabe ang mga katotohanan ng binabagit po natin. Verse 14, sige anak, i-move mo pa. Pinapaging banal, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapagiging banal. Sakdal na po tayo. Hello? Okay, let's move on to the third, restored, letter P. The first restored letter P is our position. Restored number 2 is our personality, our identity. We are one with God. Ako at ang Diyos ay iisa. Hinahanap ng kanyang mga alagad, lalo ni Philip, Master or Lord, pakita mo sa amin ang Ama. Sabi ni Jesus, kung nakita niyo ako, nakita niyo na ang Ama. Dapat masabi din po natin, kung nakita niyo na ako, nakita mo na rin ang Ama. Ang problema lang, ang hirap banggitin kasi hindi naman tayo katulad ng Ama pa. Nagpapaka-ama pa tayo. Di ba? Okay. Next, letter P. Okay. Ano po yung binanggit ko kanina? Provision. Ang galing yan na sinusunod no? So, Genesis 1:29 na. Genesis 1:29. At sinabi ng Diyos, narito, binigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at bawat punong kahoy at ng may bunga o punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. So lahat pong bagay na ginawa ng Panginoon, yung pong binanggit sa verse 28, the fish of the sea and the fowl of the air and every living thing that creepeth. Ang sinabi po dito, para sa ating provision. Okay.
So, binalik po yung provision sa atin. Mga kapatid, wala pa tayo sa mundo, andyan na yung provision. Ang tanong, bakit tayo namumroblema? Kasi may pang-apat na bagay. Okay. Balik po natin sa verse 28. Yung pang-apat na bagay po, letter P, ito po yung nirestore ng Panginoon, nakalagay po sa Genesis 1:28. Ito na po yung pinakapunto ko sa inyo, mga kapatid. Kahit ang ganda ng position mo, ang ganda ng personality mo, ang ganda ng provision mo, hindi po magaganap yan pag walang pang-apat. The purpose, the plan, or the program of God. May program kasi si God. Ang sabi niya, magpakarami kayo. At binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin o magpakarami kayo at kalatan ninyo ang lupa. Anong ikakalat? Yung kanyang kabanalan. Yung pangangasiwa. At ang sabi dito, at ikalatan ninyo ang lupa at inyong supilin, subdue, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So, ibinalik sa atin ng Panginoon ang kapamahalaan, ibinalik sa atin ang kabanalan, sapagkat nilikha tayo ng Diyos na banal, at ibinalik sa atin ng Panginoon ang provision. Okay? Pero dapat natin gawin ang kanyang plano, replenish the earth. Replenish the earth. Ano ibig sabihin ng replenish the earth? Go and multiply. So yun po ay nirenew ng Panginoon nung siya po ay nabuhay na maguli. Matthew 28 verse 19 and 20. Tingnan po natin. Okay, so sabi po sa Matthew 28:19, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pamamagitan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So ano sabi dito? Mga siyaon, go, be fruitful, and multiply. Yan po yung sabi dyan. Lahat ng mga bansa, replenish the earth. So gusto ng Panginoon, tayo ay mag-soul win, magdala tayo ng Ebanghelyo upang ikalat sa mundo, upang ang salita ng Diyos ay maikalat, upang dumami ang mga banal na katulad niya. Gusto ng Panginoon magparami tayo. Maliwanag po ba? Mamaya po, itatalakay ko po kung paano talaga tayo magpaparami. Hindi na po natin kaya ang 100 membership by the year 2026. Pero gagawin po natin tiyak sa panibagong ibabalik kong plano sa evangelism na diniscuss ko na last time, nung una pa. Ibabalik po natin yun po yung sure. Gusto ko lang po i-follow up sa inyo ulit. So, nakita po natin dito ang plano ng Panginoon, replenish, go and multiply. Yan po yung kanya. Subdue the earth. Yan po nakalagay dito. Okay? Okay. Sa Acts chapter 1 verse 8, chapter Acts 1, mga gawa, anak. Chapter 1 verse 8. Datapat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Yan. Pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko. Number 1, Jerusalem, ikalat ang Ebanghelyo. Then sa buong Judea, then sa buong Samaria, at hanggang sa kauli-ulihang hangganan ng lupa. The same restoration of the plan and the program and the purpose of God. Nakita niyo ang apat na bagay? The restoration of position. Ano sunod? Personality, provision, and purpose or plan or program. Pag sinabing position, authority, dominion, and power. Pag sinabing personality, it means His character, His love, His holiness, His humility. Kasama po doon sa personalidad po natin. Ang personality ni Christ at tayo dapat ay pareho. At pagkatapos, kung ano yung program ng Panginoon para sa atin, yun ang kanyang utak, yun po ang ating gagawin. Okay? Kaya makita po natin yung word na provision, ano? Tingnan po nyo ha. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Diba? Kasama pag sinabing kingdom, church, gawain, diba? Soul winning, worship, kasama po sa kingdom. At nakalagay po doon at ang kabanalan. Nakita niyo po? The restoration of position or personality. The kingdom is to rule. Diba?
Tapos nakalagay po doon, provision, and all these things shall be added. Hindi po ibig sabihin na idadagdag ng Panginoon na idadagdag. Tinignan ko po yan sa original salita, annex. Ibig sabihin po, kasama na doon yun. Kapag inunan niyo ang kaharian ng Diyos at ang kabanalan, kasama na ang provision. Wala po siya sa likod, wala po siya sa ibang lugar na ihahabol ng Panginoon. No. Ang provision ng Panginoon hindi po inihahabol along the way. Amen? So bakit po tayo ay kinakapos? Iba't ibang dahilan, pero ang common na dahilan ng kakapusan ng mga mananampalataya ay hindi natin pinagbubuti ang ating program o purpose or plan ng Panginoon. Lax po tayo sa pag-aakay ng kaluluwa sa pana ng Diyos. Yan po ang tinatawag na battle cry ng Christianity. Kailan ka huli nag-share ng gospel? Purihin ng Panginoon. Sa 7 araw, 7 gabing burol ni Betong, maliban sa isang gabing si Juki, lagi po ako nagpapatanggap sa Panginoon, sinishare ko po ang gospel. Sino mas blessed? Sa pagkamatay ni Betong? Mas blessed ako. Amen? O bakit? Ba, ako lagi nag-share ng gospel gabi-gabi. Kayo, kailan kayo huli nag-share ng gospel? Nasabi niyo naman sa asawa niyo tungkol sa mabuting balita, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong kaibigan na dumalaw sa inyo nung malang araw, sa inyong pinuntahan. Iiyak po tayo kasi corny kasi magsalita ng tungkol sa Diyos. Di ba? Pero pag ikaw ay bold, kasi alam mo, plano ng Panginoon, bold ka, ay, natutuwa ang Panginoon sa'yo. Okay, mga kapatid, again, the power of resurrection is our redemption and restoration. We are back to our position. We are restored to our personality. The provision is just there. The provision of God, the resources of God is our provision. But we are not fulfilling the plan. That's the problem. Let's move with the plan that is to evangelize and to win souls, go and multiply. Subdue the earth. Kalimutan po muna natin ang mga pinili. Diyos na po ang bahala at nakakalam sa mga pinili. Pero ang ating objective ay mag-win ng souls. That is the plan and the platform of God. Bakit na kinreate ang mundo? Para ikalat ang kanyang kabanalan. Kapag ikaw ay nag-share ng gospel sa kapitbahay mong lasinggero, sugarol, palamura, mga kapitbahay ng chismosa at sila nagbagong buhay, kumakalat po ang ebanghelyo. Ngayon po may mga nagbabagong buhay sa Kalamba, nandun po ang tutok ngayon ni Joki at saka ni Marisa sa Kalamba. Okay? Nandun po ang tutok ko sa Antipolo, mamaya po nandun ko mamayang hapon. May meeting po ako doon, meron po akong gawaan doon mamayang hapon. Mahirap ilipat sapagkat karamihan doon ay Sunday lang nandoon ng hapon. Amen? O ngayon, meron po akong sasabihin sa inyo. Ang Constitution ng Amerika, nakalagay po doon at pare-pareho tayo, all men are created equal. Naniniwala po ba kayo? So nakalagay po yung sa Constitution, all men are created equal. Created equal, ha? Pero ang problema sa Amerika, kahit ang kanilang Constitution ay matagal nang nagawa, okay? Matagal bago nagkaroon ng emancipation of slavery. Sila po ay practitioner ng pag-aangking ng mga alipin. Binibili po nila ang slave. Kaya kawawa po ang mga negro nung araw, kahit po patayin, wala po silang magagawa kasi alipin po sila. Nakon po, aabusuin po sila ng mga amo nila, wala silang magagawa kasi sila po ay alipin. So nagkaroon po ng emancipation of slavery, yun po yung kay Abraham Lincoln. Listen. Napirmahan na po yun at sa batas na wala ng alipin. Simula ngayon. Pero simula po nung mapirmahan po yun ni Abraham Lincoln na wala ng alipin sa Amerika, nagpatuloy pong mabuhay ang marami po sa pagkaalipin. At patuloy po ang mga tao na ngaalipin dahil may willing magpaalipin. Mga kapatid, kahit ikaw ay malaya na, you are restored to your position, pero kung pipiliin mo pa rin na maging alipin ka at hindi mo pwedeng tanggapin sa iyong isip na ikaw ay back to the position of being God, co-ruler with Christ, nasa iyo yun. Mabubuhay ka pa rin alipin. God made us kings to rule with Him. Pinakita ko yung verse niyan last time.
Madaming hindi tinanggap ang kalayaan nilang binibigay na ng batas. Napirma na ang batas, malaya ka na, hindi ka na alipin. Pero maraming taong nanatiling alipin pa rin. At yun po ay lumawig na lumawig. 100 taon na ang mga tayo nagpapaalipin pa rin hanggang in 1963, natapos na po yung doon nagsimula. Imagine sa Amerika dati, iba ang CR ng itim at ng puti. Pagsasakay sa bus, dito yung puti, dito yung itim. Sa restaurant, dito yung puti, dito yung itim. Ang tagal po yan. Racial discrimination. Bakit po? Hindi nila tinanggap. Pinaglaban, inakap, pinanampalatayanan ang kanilang identity. Wala nang alipin. Dear Christians, hindi tayo alipin. Dear Christians, dear life of grace, we are back to our identity. We are holy, beloved of the Lord, one with Christ, co-rulers with Christ, co-owners with Christ. Nasa atin ang provision ng Panginoon. Magalit ang provision kapag hindi tayo nagsosoul win, hindi tayo nag-evangelize, wala tayo sa lugar. Dahil merong planong Panginoon sa atin. Amen? Again, balikan po natin. Yun pong tinuro ko last time. Paano magaganap ang mga pangarap? Paano magaganap? Maging dito po sa iglesia. Paano natin makikita 100 tayo? Paano natin makikita 200 po tayo? I-meditate po natin ang ating position. I-meditate po natin ang ating provision. I-meditate po natin ang ating personality. And let us meditate and fulfill the plan. Yan po yung laman ng faith na tinatawag. Okay, finally, gusto ko po sabihin sa inyo to. Dito po tayo magtatapos, mga kapatid. Prosperity is very vital. Sabi po lagi ng isang pastor sa aming samahan dati, we cannot go around without a round. Ang sabihin nun, we cannot go around without a round. Katulad na binanggit ko, ang provision ng Panginoon ay magkatabi. Pag ginawa natin ang kalooban ng Diyos, nandyan lalabas ang provision niya. Kung ang ating ginagawa ay sang-ayon sa kanyang platapormang nakalagay sa Biblia. Amen? Pero kailangan natin manampalataya at akapin kung sino tayo. We are all restored into our position of authority, into the position of dominion. God gave us all power, sabi ng Panginoon, at ang kanyang kaluwalhatian ay binigay niya sa atin. It includes everything about God. Dapat nating paniwalaan at akapin at dyan po yung magaganap sa pamamagitan ng meditasyon na tinuro ko po last time. And then lastly po, i-remind ko po kayo patungkol po sa aking sinabi last time ng final message. Paano magaganap ang prosperity? Paano magaganap ang mga pangarap? Paano magaganap ang mga iniisip ko? Okay? 4 na bagay about faith. Ano nga po yung number 1? Visualize. Number 2, vitalize. Number 3 po yung verbalize. And then validate. Yung pong word na ito po yung susi mga kapatid. Yung pong validate, kapag ginagawa niyo yung plano ng Panginoon, you validate the plan of God and the will of God. And you're entitled to meditate, prosperity, position, and everything, be in the field, fulfill the plan of God. Naka-mindset po tayo about growth dapat. Naka-mindset po tayo about soul winning. Naka-mindset po tayo sa mga plano ng Panginoon sa ating buhay. Katulad po ng mga Israelita nung sila po galing sa Egypto, naka-mindset po sila, pupunta kami sa promised land, a land that is flowing with milk and honey. Yun po yung mindset nila, yun po yung kanilang brain program. Kaso yung iba hindi. Hindi matatag ang kanilang pananampalataya. Remember the 12 spies? Nung nagpadala po sila ng 12 spies, ang sabi po ng 10, hindi natin kaya. Huwag na tayong balik na tayo sa Egypt, mamamatay tayong lahat dito. Ang sabi po nila, they are giants, we are just like grasshoppers. Yan po nagagawa ng kawalan ng pananampalataya. Ang problema maliit, lumalaki. At ang tingin mo sa'yo, lalong lumiliit. Naging grasshopper na lang ang tingin nila sa sarili nila. Totoo ba yun? Mga tipaklong na lang tayo. Mga anak ng tipaklong kayo.
natin si David. Yung giant na kanyang nakita dahil may pananampalataya siya. Anong tingin niya? Nireduce niya po yun. Katulad lamang yun ng mga pinatay kong leon at uso. Wala yan. At ang tingin niya, sarili niya, I am a covenant. Members of the covenant people of God. I was born to rule. I'm a warrior. Yun po yung kanyang tingin sa sarili. Pag may pananampalataya ka, malaki ang tingin mo sa sarili mo, lumiliit ang problema. Nakuha niyo po yung point? That is mindsetting. Faith makes you see who you are, make you see who you are, make you see your position of authority. Gutom. Hindi pa pwede mangalaga ng baby. Okay. Okay. Tama-tama po ako yung patapos na sa aking message. Gusto ko lamang pong linawin sa inyo, and the next time again, we will go back to the issue of faith. Dahil para po ma-realize ang lahat ng mga bagay na ito, ay dapat po tayong magkaroon ng malinaw na pananampalataya. At ang activity po ng pananampalataya, huwag niyo kakalimutan 4 na bagay. Pinapractice niyo na po yung 4 na bagay na yun. The visualization, the vitalization. Uulitin ko po sa inyo, this is backed up by neuroscience. Simpleng pananalita. Simple lang po na example. Yung po mga nakarang iniisip natin, Saren, na malulungkot, pag iniisip mong iiyak ka rin. Kasi bumabalik sa reality ang nakaraan. Yung pong masasayang bagay na iniisip mo kahit matagal lang tapos, at nakikita mo yung mga pictures, tapos ini-imagine mo yung nangyari sa mga pictures, yung nakaraan nagiging totoo, kaya kahit wala kang kausap, natatawa ka. Kaya ang nakatingin sa'yo, nag-iisip, anong nangyayari sa'yo? Umiiyak, tumatawa. Dahil nakatingin ka sa mga pictures, bumabalik ang mga alaala. Nakikreate ang past sa mind into the present. Pati damdamin kasama. Di ba? Pag naisip mo ang taong gumawa ng kalokohan sa'yo, nagagalit ka. Kaya pag may nagbiro sa'yo, lumilipat yung galit sa kanya. Pinagbubuntan mo siya ng sisil. Ganun po ka-powerful. Ang ating pong buhay, ang ating emotional life is embodied or binubuo po yan ng ating mga memories. Magaling po tayo mag-create ng present from the past memories. Kaya ang ating pong buhay ay predictable. Kung ano po yung mga nakaraan, nangyayari po ngayon. Kasi ayaw mo umalis sa nakaraan. Lagi mong ipinabalik ang panahon ng hapon, ang tagal na mula ang hapon. Di ba? O ngayon mga kapatid in logic, sa neuroscience and biblical, okay, sinasabi ng Bible, kung anong iyong pinananampalatayan at kinikreate ng mind mo, kaya mong mangyari at dalahin sa present. Your poverty can be created in the past to the present. But if you will create your mindset of prosperity in the future, your prosperity will be your present. That is faith, and that is neuroscience. Pag nag-isip ka ng kalungkutan, maapektuhan ng kalusugan. Pag nag-isip ka ng masasaya, maapektuhan ng kalusugan. Eh bakit puro kalungkutan ang iniisip mo? O ngayon, mag-isip ka ng puro kaligayahan sa future, puro victory, puro success. Ang isipin natin sa future. Para tayo ay sumasakses ng sumasakses. By the step, by the step. By the step. Dapat tayong sumasakses. Step by Eh, ginagaya lang naman kita eh. Nakuha niyo mo mga kapatid? That's the power of the principle of faith. Sabi ng Panginoon kasi, napakahalaga po ng sinabi niya, according to what you believe, so be it unto you.
Kaya may batang lumapit nagpapalimos, okay, bibigyan kita ng pera. Kaya mo bang paniwalaang yayaman ka? Ano sabi ng bata? Hindi po. Yung nagpapalimos. Okay, sabi mo mayaman ako. Hindi nga po eh. Hindi kayang isipin. Pag hindi mo kayang isipin mayaman ka, isip pa nga lang, hindi mo na kaya, paano sa aktual. Tama po ba? O tama? Hindi mo kayang isipin matagumpay ka, hindi talaga mangyayari sa'yo. Dahil ang sabi ng Panginoon, according to what you believe. Kung kaya mong paniwala na yung pobre ka lang, eh di pobre ka lang. Ano, Kevin? Matagal nang naisagawa ang ating kalayaan at ang ating pagbabalik sa original na buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. Kaya pong tinuturo ko sa inyo, ang sarap pong sabihin at banggitin. At alam ko, si Alex po ay nagsisimulang magbanggit po yan, matagal-tagal na rin, na sinasabi niyang, I am power, I am holy, I am prosperous, I am victorious. Pero may sinabi po ako last time, don't just say I am victorious, I myself is victory. How can I lose if I am a victor myself? How can I become miserable if I am powerful and I am well provided by God? Kaya pag nagpe-pray po ako, Lord, nagpapasalamat ako sapagkat ang aking pinaniniwalaan ay ang katotohanan patungkol sa buhay ko. Pag sinabi ko, Lord, nagpapasalamat ako, I am holy. Eh, yes, I am holy. That's me. Pag sinabi ko, I am power, yes, there is power that is at work in my life. God's power is at work in my life. Pag sinabi ko, Lord, I thank you, I am the provision myself because you are provision to me. Your presence is the guarantee of everything that I need is there because of His presence. He is the Jehovah Jireh. Conceited po ang taong nananampalataya sa Diyos. Mantakin mo sinasabi ko sa prayer, Lord, I thank you that I am one of the most powerful human beings on the planet Earth walking right now. Yabang ano? But that is biblical. I am power. There is power working in us. At binabanggit ko po, Lord, I thank you that I am supernatural because the power that is at work in me is the supernatural power of God. And if I don't live the supernatural life, I am living a superficial life. My life should be a life of miracle. My life should be a life of prosperity. My life should be a life of beauty and glory. That is for everyone. Your life and my life should be characterized with beauty, with glory, with power, with wonder, with miracles. Amen? Okay, so finally, ganito po yun. May isang bagay ko sabihin sa inyo. No? Ako po'y nag-pray ng healing dito nung last Sunday. Eh, may nakakita daw ng liwanag, ay si Joanna. Na-share niyo na ba yun sa GC? May liwanag po dito na parang inakap ng lahat ng tao ang healing na aking sinasabi. Okay? Kay Jay at saka kay... Nakita po nila yon. Sino po nakaramdam ng healing nung nakaraang araw? Nakaraang Sunday? Okay. Tinubos tayo ng Panginoon, hindi lamang sa kasalanan, ang sabi po sa Bible, maging sa lahat ng kadustaan at kahirapan, kapighatian. Tinubos tayo ng Lord pati po sa karamdaman. Gusto ni Satanas, huwag kang pakinabangan ng Diyos, may sakit ka. Gusto ni Satanas tayo mga Kristiyano, mamatay ng maaga kaysa dapat nating araw na ikamamatay. Dahil ayaw ni Satanas na tayo magbigay ng glory kay God. Nagagalit siya, naiinit siya pag may nagpupuri sa Diyos. Kaya yung taong lagi nagpupuri sa Diyos, galit ang Satanas sa'yo. Amen. Kaya hindi na ako nagagalit sa kanya, galit na nga si Satanas galit pa ako sa kanya. Diba? I declare war. Ganun po yun Kung merong ayaw na ayaw siyang marinig, gino-glorify mo si God. Kaya ayaw niya ang church. Galit siya sa mga taga-church. Ngayon, kung gusto niyo kaibiganin sa Satanas, huwag na kayo mag-church, huwag na kayo magpuri sa Diyos, kaibigan niyo na siya. Tama, Warren? Pero gusto mo ba siyang kaaway? Ha? Purihin ng Panginoon, Satan is defeated po. Wala na tayo sa kanyang kamay. We are back to our authority. Amen? Okay tayo po, manalangin.
Mahal na Panginoon, maraming salamat po, Diyos. We validate, even through our prayers, who we are and what we are. We are restored to glory. Lord, we are back to the position of kingship, rulership. We are here to rule with you. We are here, O God, to enjoy your provisions as we continue to fulfill the plan of evangelism. The plan, Lord, of pursuing righteousness, O God. Salamat po ng marami, Panginoon, na ang aming pong ginagawa at plataforma is being backed up by what the Bible says. Nagpapasalamat kami, Panginoon, ng aming pananaw at aming paningin sa aming mga sarili ay backed up ng sinasabi ng Biblia na kami po ay pinalik nyo na sa dati naming katatayuan, O God. The position of power, authority, and dominion over all the earth to rule with you. Nawa, Panginoon, di maakap namin, akapin pananampalatayanan, i-meditate namin at i-validate namin ito, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga kilos. Maraming salamat, O Diyos, ng inyong presensya sa aming buhay ay presensya ng kagalingan. You are the Jehovah Rapha. Binili niyo na rin po ang aming kagalingan, ang aming kamisinablihan, ang aming poverty. Lord, ang aming lahat ng mga sumpa dahil sa kasalanan ay inyo na kaming tinubos doon. Kaya wala nang sumpang pwedeng dumampo sa amin ng mga anak ninyo. Nandito kami, Panginoon, ipakita ang liwanag ng inyong kalwalhatian, ang liwanag ng inyong presensya sa ating buhay, na makita ang kapangyarihan ng kasaganaan sa bawat buhay namin at higit sa lahat, ang kabanalan. Habang namin pinagpapatuloy ang layunin kung ba't kami nabubuhay, Panginoon. Maraming salamat po, tanggapin ang bawat isang kagalingan. Hindi lamang kaligtasan, sampalatayan ng bawat isa ang aming bagong identity. Tanggapin ang bawat isa, Panginoon, ang inyong provision. You are in our presence. You are Jehovah Jireh. You are our Jehovah Rapha. Jehovah Shalom. You are our Jehovah Nisi, our victory. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, Lord, for you have made us to be like you. To be you here on earth. Lord, we praise you. We thank you for the truth. In Jesus' mighty name.